Hindi na importante kung sinong nagsabi. Ang gusto ko lang, mapunta lahat ng pinapadala ko para sa anak ko. Akala mo siguro hindi ko malalaman na lahat ng pinapadala ko para sa anak ko. Nay, ano po? Nay, bakit nandito po sa labas yung gamit ko? Simula ngayon, wag mo na akong tatawaging nanay dahil ayaw na kita para sa anak ko. Po? Bakit naman po? Ayaw kitang manugang at habang hindi pa kayo kasal, mas mabuting maghiwalay na lang kayo. Pero Nay, di ba nag-usap na po tayo patungkol sa kasal namin ni May? Pwes, binabawi ko na yon. Saglit lang po at kakausapin ko muna si May. At saka paano na po yung anak namin? Wala na kayong dapat pag-usapan ni May dahil tapos na kaming mag-usap. Pumayag na siya. Mahal, ano yung sinasabi ni nanay? Totoo ba yon? Oo, hindi ko na kasi kayang suwayin ang gusto ni nanay. Bakit? Si nanay mo ba yung magdedesisyon para sa relasyon natin? Hindi mo ba ako kayang ipaglaban sa kanila? Pero nakapag-desisyon na ako, Chris. Siguro, hanggang dito na lang talaga tayo. May, paano na yung anak natin? Hayaan mo na lumaking watak ang pamilya? Kung yan ang desisyon mo, mas maigi kung kunin ko na lang yung anak ko. Hindi ako papayag na kunin yung mga anak ko. Sige, kung yan yung gusto mo. Chris ba yun? Malapitan nga. Chris? May, anong ginagawa mo dito? Wala, napadaan lang. Saan ka pupunta? May gana ka pang magtanong kung saan ako pupunta. Di ba wala ka nang paki sa akin? Nagtatanong lang naman. Aalis ka? Chris, baka nakakalimutan mo, may anak ka. Sino bang may kagustuhan nito? Di ba ikaw? Oo, ako nga. Pero responsibilidad mo pa rin sustentuhan ng anak mo. Huwag ka mag-alala, dahil hindi ko makakalimutan yon. Sige, aasahan ko yan. Alis na ako. Pinsan! Ay, Insan! Halika, tuloy ka! Buti na papasyal ka dito. Oo, pinsan. Susunduin ko kasi si Mrs. ko sa airport. Total, malapit lang dito sa inyo. Dinaanan na kita. 5 buwan na kasi tayong hindi nagkikita eh. Kaya nga, Insan eh. Halika, upo muna tayo. May iba pala ako, Insan. Kumusta pala doon sa atin? Ayos lang naman, pinsan. Wala pa rin pinagbago. Siya nga pala, Pinsan. Pumupunta ka ba minsan sa bahay nila, May? Oo, pinsan. Eh, yung anak ko, nakikita mo ba doon? Oo, maayos naman siya dun. Mabuti naman kung ganun. Nga pala, pinsan. Bali-balita dun sa atin, may iba nang kinakasama si May. Ganun ba, Pinsan? Bilis niyang makahanap ng iba, ah. Oo. Tsaka balita ko, mayaman daw yung lalaki. Kaya naman pala eh. Panigurado, tanggap yun ng dati kong biyanan. Sinabi mo pa, pinsan? Salamat, Pinsan, at sinabi mo. O sige, pinsan. Mauna na ako at baka nandyan na si Mrs. Sige, salamat sa pagdalaw. Mamaya dan kayo dito para dito na kayo kumain. Ipagluluto ko kayo. Sige, pinsan. Salamat. Sige, mag-iingat ka. Hello, Pinsan. Oh, pinsan. Napatawag ka. May ipapasuyo sana ako, Pinsan, kung okay lang sa'yo. Oo naman, pinsan. Ikaw pa ba? Ano ba yun? Kung maaari, Pinsan,
Sa'yo ko na lang ipadala yung pera para sa anak ko. Ikaw nang bahalang bumili ng mga gamit niya. At yung matitira, ibigay mo na lang na allowance niya. Bakit naman pinsan sa akin mo ipapadala? Eh andyan naman si May. Nababalitaan ko kasi na parang hindi na pupunta sa anak ko yung pinapadala ko. Ganun ba pinsan? Sige, makakaasa ka. Maraming salamat pinsan ha. Walang problema pinsan. Maasahan ka talaga insan. Ano ko ba pinsan? Matatanggihan ba kita? Sige pinsan, ibababa ko na tong tawag ha. At gagayak na ako para magtrabaho. Salamat ulit ha. Tagal naman niya sagutin. Ano kayang kailangan na ito? Oh, bakit ka napatawag? Bakit naman Lucas sa pinsan mo nagpadala? Oh, ano na naman kung sa pinsan ko pinadala yung pera para sa anak ko? Sa akin? Hindi ba pwede sa akin? Sa akin mo naman pinapadala dati, di ba? Dati yun, May. Dahil ang buong akala ko, para lang sa anak natin yung binibigay ko. Pero hindi pala. At sino naman nagsabi sa'yo niyan? Hindi na importante kung sinong nagsabi. Ang gusto ko lang, mapunta lahat ng pinapadala ko para sa anak ko. Akala mo siguro hindi ko malalaman na lahat ng pinapadala ko para sa anak ko, ginagamit mo lang para sa luho mo. Natahimik ka. Kasi ano, totoo. Hindi ka pa ba nakokontento sa mayaman mong kinakasama? Pero Chris, Sige na. Kobe, mag-aaral ka na mabuti ha. Malapit na ang pasukan. Opo, Mama. May, Kobe, pasok ka muna sa loob ha. Sige po. O Chris, anong ginagawa mo dito? pumunta ako dito para kunin yung anak ko. Dahil dun ko na siya pag-aaralin sa amin. Hindi pwede. At bakit? May karapatan pa rin ako sa kanya. Dahil ako ang ama niya. Oo, may karapatan ka. Pero ayoko mawalay sa anak ko. Huwag mo naman sanang ipagdamot yung anak ko. Ilang taon ko na rin naman siyang hindi nakakasama. May ibang pamilya ka na rin naman na, di ba? Chris, wala na kami. Matagal na. Hindi ko na kasi kayang tiisin yung mga pananakit niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Pwede bang tayo na lang ulit, Chris? Mahal pa rin kita. Kailan mo ba ako mapapatawad sa kasalanang minsan ko nang nagawa? May naman. Hindi na akong lalaking karapat dapat para sa'yo. Wala na ba talagang pag-asa, Chris? Pasensya ka na. Pero parang hindi ko pa kayang magmahal ulit. Magpo-focus muna ako sa anak ko. Sige, handa mo na yung mga gamit ng anak ko. Sige. Oh, Chris, ba't nandito ka? Anong kailangan mo? Kukunin ko na po sana yung anak ko. At doon ko na po pag-aaralin sa amin. Ah, ganun ba, Chris? Pasensya ka na sa ginawa ko noon. Hayaan nyo na po yun. Nakalipas na po yun. Balita ko, maganda na daw yung trabaho mo ngayon. Hindi naman po. Nagkataon lang po na nakahanap ako ng magandang trabaho. Akala ko kasi magiging magandang kinabukasan ni May pag pinaghiwalay ko kayong dalawa. Nangyari na po ang nangyari. Hindi na po natin may babalik yon. Chris, sana mapatawad mo ko sa mga ginawa ko sa'yo noon. Matagal ko na po kayong pinatawad. Salamat ha. Sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo, napakabuti mo pa rin. Papa! Ito yung bag at sombrero ni Kobe. Dadalaw po kami ni Kobe dito pag bakasyon. Salamat, Chris. Mag-iingat kayo ha. Sige po, tutuloy na po kami.
Sige.